And so hi everyone, we're gonna do another vlog. This is a vlog regarding a reading sa Our Daily Bread. Yan. So, it's September 19, the best portion of all. Yung pinakamalaking bahagi daw sa kalahatan, no? So, basahin ko na. His peace is bigger than mine. Yung piraso niya is mas malaki kaysa sa akin. Sabi niya, when I was a boy, my brother and I would sometimes bicker about the size of the piece of homemade pie mom served to us. Yan. Nung bata pa ako, ako at saka yung kapatid ko, ay paminsan ay nagtatalo kami regarding dun sa size o yung sukat nung piraso nung homemade pie ng nanay daw nila. No? One day, Dad observed our antics and with the lifted eyebrow. Yun, isang araw, yung tatay daw nila, inobserbahan sila, no, yung kalokohan nila. Yung isang kilay niya, ito, yung kilay niya na nakataas, no. So, and smiled at mom as he lifted his plate. At ngumiti daw yung tatay nila sa nanay nila habang inaangat yung kanyang pinggan. Ang sabi ng tatay, please give me a piece as big as your heart. Sabi ng tatay, maaari ba bigyan mo ako ng piraso na mas malaki pa sa puso mo? Sabi ganon. My brothers and I watched in stunned silence as mom laughed and offered him the largest portion of all. Yung kapatid ko at ako habang tinitignan, nakatulala na kami. Tahimik kami, no? Habang yung nanay ko ay tawang-tawa at binigyan ng pinakamalaking parte ng portion yung tatay ko. Yun ang sabi. So, saan na tayo? Of all, ayan. If we focus on others' possession, pag tayo ay naka-focus sa mga pag-aari ng ibang tao o posesyon ng ibang tao, jealousy too often results. Ang selos ay kadalasang nagiging resulta. No? Yet God's word lift our eyes to something of far greater worth than earthly possession. Ngunit ang ating Panginoon, ang kanyang mga salita ay iniaangat o ang ating mga mata sa mga bagay na mas malaki pa ang halaga kaysa sa pag-aari natin dito sa lupa, no? The psalmist writes ang awit, nakasulat sa awit, you are my portion, Lord, I have promised to obey your words. Sabi, ikaw ang aking portion or bahagi. Panginoon, I have promised, ako ay nangangako upang sundin ang iyong mga salita. Yan. I have sought your face with all my heart. Hinanap ko ang iyong mukha ng buong puso ko. Yan ang sabi sa Psalms o awit, no? 119 verse 57 to 58, no? So basahin pa natin. Inspired by the Holy Spirit, inspired or iniinspirasyonan tayo ng banal na espiritu. The writer conveys the truth that nothing matters more than the closeness to God. Yan. Sorry, wala akong dalang nandito ako sa room ng sister ko. Yan. Ini-inspire, tayo? Saan ba ako? The writer conveys ang tagapagsulat, no? Ipinararating na ang katotohanan na walang bagay ang mas mahalaga pa kaysa sa pagiging malapit natin sa ating Panginoon. Yan, no? Yun ang pinaka-importante. What better portion could we have than our loving and limitless Creator? Ano ba ang mas mahalagang bahagi na maaari natin makamtan kaysa sa ating mapagmahal at walang limitasyon na Creator, no? Yan. Nothing on earth can compare with Him. Walang kahit na anong bagay ang makakapagkumpara sa ating Panginoon. And nothing can take Him away from us. At walang bagay din na makakapagpaalis sa Kanya sa atin, no? Yun. Maliban na lang kung ayaw natin lumapit kay Papa G. Diba? Maliban na lang kung tayo mismo naglayo ng sarili natin sa Kanya. Diba? So, asa na tayo?
Human longing is an expensive void, ang sabi. Ang mga tao daw, no, ang pananabik natin ay isang napaka mahal na kawalan. One may have everything. Ang isang tao ay maaaring merong lahat, no? Lahat-lahat. Magandang bahay, sasakyan, magandang trabaho, negosyo, maraming pera, no? In the world, sa ating mundo, and still be miserable. Pero maaari pa rin siyang malungkot, no? Yan. But when God is our source of happiness, pero kung ang Panginoon ang ating pinagmumulan ng ating kasiyahan, we are truly content. Tayo ay talagang lubusang kontento na. There's a space within us only God can fill. Merong espasyo sa loob natin na ang Panginoon lang ang makapagpupuno. Yun. He alone can give us the peace that matches our hearts. Siya lang ang nag-iisang makakapagbigay ng kapayapaan na tumutugma sa ating puso, no? So, ito sinabi to ni James Banks. Yan. So, loving Lord, thank you that nothing and no one can meet my every needs like you can. Yun ang sabi. Mahal na Panginoon, maraming salamat na walang nakakatugon sa bawat pangangailangan ko gaya mo. So si Papa God lang makakapagbigay nun, no? When we are His, pag tayo ay sa Kanya, He is ours. Siya ay sa atin forever, magpakailanman. You have made us for yourself. Nilikha niyo po kami para sa inyo. Lord, Panginoon, our hearts are restless until they can find rest in you. Ang aming mga puso ay hindi mapakali, no? Hanggang sa mahanap ang pahinga sa iyo. Yun, no? So, kung nalalayo tayo sa Panginoon, kung nagalit ka kay Papa God, sabihin mo, di ba? Sabihin mo, ilabas mo lahat ng galit mo. Diba? Kayari, kinuha niya yung papa mo o kinuha niya yung mama mo. Anything, anyone na mahal niya sa buhay mo, yung masakit sa'yo na nawala. Diba? Kaya ka nalayo sa kanya kasi nawalan ka ng mahal sa buhay. So, ayaw mo nang lumapit kay Papa G. Diba? Yun. So, anything na nakakapagpalayo sa'yo sa Panginoon, ilapit mo sa Kanya. Sabi mo muna lahat ng galit mo. Labas mo na lahat. Diba? Kung gusto mo magalit, magmura, ilabas mo lahat. Si Papa God, maiintindihan ka niya. Diba? Kaysa naman kinikimkim mo lang yun sa puso mo, biglang magugulat na lang tayo, bigla ka maninigas yan, o may sakit ka sa puso, or what, diba? So, lahat ng galit mo, labas mo kay Papa G, kay Papa God, okay? At pag nailabas mo yun, after few days, diba? Balik ka nang sa kanya. Hindi yung pag nalabas mo yung galit mo, galit na galit ka, minura mo siya, pinagalitan mo siya, sinabi mo lahat ng heartache ng puso mo. Diba? Bakit yung po kinuha tong tao na to? Mahal na mahal ko siya, ganun. Diba? Ba't kinuha niyo yung papa ko? Ba't kinuha niyo yung mama ko? Kailangan ko pa siya. Di pa ako ready na wala siya. Parang gano'n, no? Yan, medyo naiiyak ako kasi sa akin nangyari na rin. No? Nangyari na rin sa akin. So, ganun. Basta, ako, dinulog ko na kay Papa Jerry yung nawala sa akin. So, I'm sharing my experience with you para kayo malagpasan nyo, no? Hindi yung mapalayo kayo sa Kanya. Gusto kong mapalapit kayo sa Kanya. At tandaan nyo, kahit anong kinuha niya sa atin, pinapalitan niya to ng mas bago o mas maayos. Minsan kinuha niya na lang sa'yo kasi grabe, malala na palalagay ng papa mo o mama mo, di ba? Yung pala, mapapagastos ka lang pala sa sobra-sobra o mababaon ka sa utang, diba? Kaya bigla niya kinuha para hindi ka na mapagastos, diba? Minsan may maganda yan eh. Baka na hospital yung nanay ko, baka na hospital yung tatay ko, pero buhay pa naman, diba? Nag-iwawadan ka, bakit? Wala kami pang pa-hospital, pero magugulat ka, may mga nag-donate, may nagbibigay, may mga kaibigan ka mag-anak na bigla na lang lilitaw, eto helping hands. Si Papa God lahat kumuha nun. Hindi mo alam, kala mo, pinsan mo, pamangkin mo, o tito mo ang tumulong, pero si Papa God ang nag-touch ng heart nila. No? So, anything na kinuha sa atin, remember, kinukuha sila
Kasi may purpose yun. Actually, yung sa akin kinuha kasi I have to bear the pain para ma-share ko ngayon sa inyo. Kasi kung hindi, wala akong testimony na i-share sa inyo. Kung hindi ako namatayan ng tatay, di ba? Kung hindi ako nawalan ng mahal sa buhay. So, yun. Mahirap tong pag-vlog nito tapos honestly sabihin sa inyo kung anong nararamdaman ko. So, alam ko malamang nasa bed rest ka, 'di ba? Kahit may edad ka na, 'di ba? Senior ka na. Hindi ka na pinapakinggan ng mga anak mo or hindi mo nila alam kung kamusta ka doon sa ospital. Ikaw lang nagdala ng sarili mo sa ospital. Kung namatay ka ba, iniisip mo kung may makakahalata ba o makakapansin ba. Kung nawala ka ba bigla, may maghahanap ba sa'yo o wala. Oo, mahal ka namin at mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng mga anak mo. Kaya huwag kang bibitaw. Kahit anong problema yan, malalagpasan yan. Kahit anong sakit yan. Diba? Si Papa God, di naman namimili ng sakit tutulungan ka na lang niya basta Ayan, sorry. I have to, pupunasan ko muna yung aking mga tumutulo na kasi yung luha ko sorry. Ayan. Tsaka yung spoon ko. Sorry Ayan, sorry guys. Pero, ayun, bukod doon, nag-emotional talaga tayo, balik tayo, no? So, kahit senior ka na, mahina ka na, alam ko, hindi na pinapakinggan ng boses mo. Stand up, chosen one, kasi ikaw ang hinirang ng Panginoon. Kailangan pa ng Diyos ang mga dasal mo para sa mga anak mo at sa sarili mo. Diba? And yung boses mo, kahit sabihin nyo manahimik ka, umupo ka na lang. Tumayo ka, sabihin mo kung anong tingin mong nararapat. Ikaw ang nanay. Ikaw ang tatay. Diba? Di pwede itrato ka nila na basta ganun na lang. So ngayon, I'm telling you, stand up for yourself. Sabihin mo kung anong gusto mo. Kung gusto mong pumunta ng church, sabihin mo sa mga anak mo, gusto mong pumunta kayo ng church. Diba? Let your voice be heard. Diba? Dalhin mo yung pamilya mo sa Panginoon. Guide them to God, especially nasa last age, nasa end ka na ng buhay mo. Bring your sons and daughter closer to God. Yan ang pinaka kailangan mong gawin ngayon, no? Kahit na marami kang pera, kung hindi mo sila madala sa Panginoon, walang kwenta yon. So, what you have to do is bring them to God. Kasi ikaw ang hinirang. Ikaw ang chosen one. Nagkaedad ka lang. Pero kailangan mo silang turuan para yung mga bata ngayon ng henerasyon na darating pa, yung susunod, matuto din lumapit sa Panginoon. Diba? Kahit ano pang nawala sa atin. Lumapit pa rin kayo sa Panginoon. Dumulog kayo. Pagkatapos nyo ilabas yung galit nyo, balik kayo, Papa G, I'm sorry. Ang hirap pag wala ka. Yung space sa puso ko kulang pag wala ka. Diba? So, let's pray po. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. To the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Kung sino ka man, ang lakas ng anointing, sundan niyo ako, Ama. Humihingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, maraming salamat sa lahat ng sumunod sa ating prayers. At sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe po, paki-like and share yung ating mga pinopost dito. And ipasa nyo po to sa mga mahal nyo sa buhay para matanggap po nila yung healing prayer na binibigay po ng ating Panginoon. No? I'm just a vessel. Lahat po ng ginagawa ko to dahil tawag ako ng Panginoon. So I'm sharing you everything na binibigay sa akin ni Papa God. Yan. No? Any prayer request, chat po kayo or message po kayo, Boots Melanie Ong sa ating Facebook account. And pag may mga problema, pwede po kayong humingi ng prayer request. May mga pastor po tayo. We have 3 pastors na nakaantabi sa aming simbahan na willing po mag-pray sa inyo or kung kailangan po ng Bible study or anything na regarding sa Papa God, yan.
Yeah. Ay, nga pala, bago ko makalimutan, pag may gustong mag-donate po, tumatanggap na po kami ng donations for our church, yan, para sa aming ministry, para matulungan pa po yung mga tao, lalo makapag-aral ng salita ng Panginoon. We're accepting donations. You can, wala pa akong link dyan kasi actually hindi ko naman talaga gustong yung humingi ng donation before. Pero lately, ayan, humingi na ako kasi kailangan talaga sa church. Even our pastor is asking for donations para matugunan lahat ng mga ministry works na kailangan namin magampanan sa aming simbahan. Yeah. So, ang GCash account natin, pwede na yung Boots Melanie Ong, 0920-234-2275. Ilalagay ko na din po sa description. Maglalagay na ako simula ngayon ulit sa description kasi before, wala ako nilalagay sa descriptions. So ngayon, maglalagay na po tayo. So any kind, malugod po namin tinatanggap. Kahit maliit lang po. No? Kung ako ay nakapag-share sa inyo at nabuhay ko yung spirit sa loob niyo o medyo nakatulong po ako sa pagdadasal sa inyo. Yan, since I am a vessel of God, kung dito kayo napupunuan, no? Kung anong kulang sa inyo. Baka gusto nyo rin pong mag-sow ng seed sa aming ministry. Yan lang po. Maraming salamat and till our next video. Ciao!